diplomatic protest ang China dahil sa mga pag-atake umano sa kanilang leader ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Pinatawag din ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing. Git naman ni Tariela, hindi panguudyok ang paglalahad kung sino ang bully at tunay na biktima. Provocation o panguudyo ang anyay transparency efforts para ilahad kung sino ang anyay bully at ang tunay na biktima. Hindi anya sila masisindak ng banta na patunay lang anya na epektibo ang transparency at mas takot ang China kapag alam ng mundo ang nangyayari kaysa sa international law. China is defamed or if hatred is incited, we will not remain patient and silent. We will push back firmly without any hesitation. Bagay, kung susubukan ng pinasagirahan yung China, hindi naman kaya. Matatalo lang ang Pilipinas kasi sa napakalakas nitong bansa ng China na to. Ang dami nitong armas. Ang mga panlaban lang natin dito yung mga mangkukulam. No? Pero pagdating sa mga armas, wala. Pag susubukan ng gobyerno ng Pilipinas sa labanan ng China, panigurado durog tayo dito. Nuclear pa lang, isang nuclear pa lang, kaya mo sa akin ng buong city. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muli nagbabalik, RMG News TV. Ayan, another day, another fake news na naman lahat mga bossing, no? Yan. Pero bago tayo magsimula mga bossing, ayan, muli, nagpapasalamat tayo mga bossing dahil sa loob ng 2 buwan ay nasa 67 subscriber na tayo mga bossing, no? Ayan, bali 2 months na po. Ngayong buwan, ngayong January 25, pang 2 months na po ang ating bagong gawang YouTube channel mga boss. Bali, ang monthsary natin mga bossing ay tuwing 25 of the month. So, ang topic nga pala natin mga bossing ngayon ay walang iba kundi dito sa kay PCGA spokesperson na si J. Tariela na kung saan tinawag umano ng China na bullying daw po itong si Ambassador J. Tariela. So ano nga ba ang katotohanan mga bossing sa likod nito? Bago natin panoorin ang video mga bossing, ayan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel mga boss, ay muli inimbita ko kayong mag-subscribe. Huwag mong subukan. Click nyo naman po yung subscribe button. I-hit yung notification bell nang sa ganon, maging updated po sila sa mga ina-upload natin video. At wag nyo kakalimutan mga bossing mag-comment ha. Mag-comment, like, share lang mga bossing. Masaya na tayo dyan. At isa-shoutout po pa kayo sa next video natin kapag nabasa ko yung comment nyo. So yun lang mga bossing. Ano pa hinihintay natin? Tara't umpisa na natin ang panood. Let's go! Naghain ng diplomatic protest ang China dahil sa mga pag-atake umano sa kanilang leader ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Ipinatawag din ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing. Git naman ni Tariela, hindi panguudyok ang paglalahad kung sino ang bully at tunay na biktima. Nakatutok si JP Soriano. Sa speaking engagement na ito ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, makikita sa kanyang presentation ang mga caricature na ito ni Chinese President Xi Jinping. Ang naturang slide may titulo na Why China Remains to be a Bully. Agad itong sinagot ng Chinese Embassy at sinabing sumusobra na raw si Tariela na naglulunsad umano ng malisyosong pag-atake sa leader ng China. Kasunod nito, naghain ng diplomatic protest ang China noong nakaraang linggo. Sinundan ito ngayon ng pagpapatawag ng gobyerno ng China sa Beijing kay Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz at nagparating ng protesta. Pinadalhan namin ng mensahe si Ambassador Flor Cruz pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Sa diplomatic community, may seryosong implikasyon ng ganitong pagpapatawag. Pero wala pang komento ang Department of Foreign Affairs o DFA na nakakasakop sa ating embahada sa Beijing. Giit naman ni Tariela sa GMA News Online, hindi provocation o panguudyo ang anyay transparency efforts para ilahad kung sino ang anyay bully at ang tunay na biktima. Hindi anya sila masisindak ng banta
Napatunay lang anya na epektibo ang transparency at mas takot ang China kapag alam ng mundo ang nangyayari kaysa sa international law. Sa social media na inaalmahan ni Tariela ang pagpapakalat ng China ng maling impormasyon at pag-iiba ng China sa mga nangyayari para palabasing Pilipinas pa ang may kasalanan. Pero ang pag-alma niya, hindi nagustuhan ng China kaya naghain sila ng diplomatic protest kamakailan. May tila bantari ng China sa ilang individual sa Pilipinas na tumigil na sa umano'y panguudyok at panglilito saan nila'y tama at mali kung ayaw silang pagbayari sa kanilang ginawa. Hindi lang sa Beijing kundi maging dito sa Pilipinas ay itinutulak ng Chinese Embassy ang naratibong may mga pag-atake at fake news na paninira umano sa kanila. Sabay sabing hindi sila magiging pasensyoso o mananahimik. Umalma na dyan si Senador Risa Ontiveros, sabay sabing malinaw na ang pahayag ni Tariela at iba pang opisyal ng gobyerno ay paninindigan para sa national interest ng Pilipinas at para protektahan ang karapatan ng bansa. The Chinese embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Ang pag-atake sa kanila ng Chinese embassy ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sumulat na si Ontiveros sa DFA para hilingin na aksyonan ang mga ginagawang ito ng China. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sagot sa kanya ng Chinese Embassy, ang embahada ay nagsisilbing tulay para sa pagsusulong ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Tumanggi nang magkomento ang DFA sa mga pahayag ni Tariela at Ontiveros, pero nauna nang sinabi ng DFA na buo ang suporta nila sa mga elected officials at government institutions na ginagawa ang kanilang tungkulin para depensahan ang karapatan ng Pilipinas. Ang tila mas matapang na pahayag ng Chinese Embassy ay nangyari nang pumasok na ang bagong ambassador ng China sa Pilipinas na pareho lang ang naratibong itinutulak sa isang pagtitipon nitong Martes. If fake news are spread, if China is defamed or if hatred is incited, we will not remain patient and silent. We will push back firmly without any hesitation. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. So yun na nga mga bossing, dito na natin natatapos sa panonood ng video. Bale, ang reaction lang natin dito mga bossing. Grabe no, China pa mismo ang pa-victim. Tama naman yung sinabi ni Senator Risa na hindi dapat tayo matakot, mga bossing, no? Hindi dapat tayo matakot dito sa mga Chinese na 'to. Kasi sila naman talaga ang bullying, hindi na tayo mga Pilipino. Pero mo, West Philippine Sea, inaangkin na nila, 'di ba? Kaso wala namang ginagawang gobyerno. Puwede namang idaan sa diplomatic na usapan, pero wala eh. Sabagay kung susubukan ng Pinas na girahin yung China, eh, hindi naman kaya. Matatalo at matatalo lang ang Pilipinas kasi sa napakalakas nitong bansa na 'tong China na 'to. Ang dami nitong armas. Ang panlaban lang natin dito yung mga mangkukulam, mababarang, 'no? Pero pagdating sa mga armas, wala. 'Pag susubukan ng gobyerno ng Pilipinas na labanan ng China, panigurado durog tayo dito. Nuclear pa lang, isang nuclear pa lang kayang wasakin ang buong city. So, yun lang ang natin mga bossing, ang reaction lang natin dito sa napanood ng video. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang panonood natin mga bossing, muli ay inimbita ko kayong mag-subscribe. Mga bossing. Click nyo lang po yung subscribe button, hit the notification bell, sa ganun mag-updated kayo mga bossing. So, yun lang mga bossing. Hanggang dito na lang and peace yo.